Hello guys, maulang hapon sa inyong lahat, no? Ngayon lang ulit tayo nakapag-vlog. Medyo matagal-tagal guys, halos sa 1 month, no? Medyo na-busy tayo, nanganak si Mrs., no? Meron tayong baby, kaya medyo na-toxic tayo guys, di tayo nakapag-vlog. Hopefully, no, yung audio natin clear, no? Kasi we're just using GoPro lang guys, no? Medyo latter part pa na model, no? Ang gusto ko lang pag-usapan ngayon guys, kasi medyo hot topic pa din to, no? Part 2 na lang natin to ng Innova guys versus Montero Sport. Comparing yung GLX, no, sa manual din ng Innova. Meron kasi ako nabasang comment guys, no? So medyo galit, no? Gustong manakit, no? Talaga naman daw panis yung Montero Sport, no? When it comes to speed, yung tibay ng Innova compare to Montero Sport, no? I don't blame guys, no, na gano'n ang view ng tao sa Mitsubishi, no? And Montero Sport pa, no? Kasi ano naman natin, no, na merong reputation to si Mitsubishi, like the SUA, no, yung mga ganon. And ang reputation naman ni Toyota Innova guys is, alam niyo naman na reliable, no, okay na okay, no, mabilis, no, matulin guys, no. And isa ako sa nagwi-witness diyan, matulin talaga yan guys. So guys, kung ngayon lang kayo nanood, no, si Drive RX nagbibigay lang ng commentary when it comes to especially itong empty na Monty, no. And kino-compare lang naman natin siya sa ibang sasakyan, no. Yung pagsasasakyan mo, kung paano mo dinadala yung unit and paano mo maintain, and especially yung driving skills natin guys, no. So hindi naman tayo pro, no, na driver, no, yung nagtuturo. Although pro yung license natin, hindi yun yung profession natin guys, no. Disclaimer lang. But then may mga insights tayo, no, kasi ako nagdadrive ako ng manual. Natuto ako sa manual guys, actually high school pa ako, no. Kung may iba kayong inputs, welcome naman tong channel natin, no? And ina-acknowledge ko naman yung mga comment natin sa comment section. Ang akin lang guys, driving itong Montero Sport, in almost magwa 1 year na rin to guys, no? So ang bilis ng panahon talaga, no? Hulog ka lang ng hulog, no? Shoutout sa mga nakabili ng cash dyan guys, shoutout sa mga contractor natin dyan, no? Ginagawa lang to, no? Pang service lang, no? Pero kidding aside lang, no guys, no, about sa mga contractor, kasi at this time, no, 2025, lalo tong papuntang third quarter, hot topic yan guys. So yun lang naman, no. Anyway, Montero Sport versus MT ng Innova guys, no. Ano bang meron si Innova na MT, no, when it comes sa handling, no? Ang handling nun guys, marami naman makakapagsabi na talagang mas magandang handling nitong Montero Sport, no? Talagang magaan siya, malambot yung suspension, yung kanyang steering wheel, mas maganda naman talaga guys. When it comes to aesthetic, lahat, kung sa MT natin i-compare, no, si Innova, panalo talaga tong Montero Sport guys, no? Sa tindig nito, kasi tindig nito although narrow siya, SUV talaga to guys, no. MPV pa rin naman talaga yung Innova natin. Although it's not an issue naman na, like I said in the previous video, ang Veloz, di ba? It's Avanza rin naman, pero ang classification is SUV, di ba? So parang ang hirap pa na sabihin na ito SUV to, pare-parehas naman silang truck based, no, na vehicle. And ang pagkukumparahan na lang natin is kung komportable ba tong Montero Sport na MT compare mo kay MT na ng Innova, no, lalo yung mga modelo. Well guys, bluntly sasabihin ko, mas okay to when it comes sa comfort, tindig, forma. Kasi nga guys, ang target nito is yung medyo ano ka, 'di ba? SUV, medyo alam mo naman, 'di ba? Pag sinabi, pag naman sasakyan mo, Montero Sport, medyo may angas na ng kahit kaunti lang, 'di ba, guys? So, yun lang naman ang ano natin.
Pero guys, when it comes sa makina, medyo aloof akong mag-judge dyan, no, kung sino yung mas matulin. Kasi kung titingnan natin yung numbers and specs, no, stock to stock, talaga namang mas malaking makina ng ano guys, ng Innova. Mas malakas yun syempre. 2.8 against 2.4 na turbo, di ba? Mas malakas yun. So wala nang usapan dyan guys. Talagang kumbaga saludo tayo dyan, no? Pero ibang usapan na pag like si Bionic Man, pag minodify mo itong Montero Sport guys, ibang usapan na yan. Kumbaga parang nagko-compare na kayo ng apples and, di ba, oranges. Mas minsan lumalakas to, lalo pag yung dual yung turbo, di ba? Yung mga ganong klaseng ano guys, no? Guys, napaparin nyo sa video ko, no? Pag naka-stop tayo, nakaangat tong handbrake, plus naka-push tayo dito sa ano natin, no? Naka-apak tayo dito sa ating preno, no? So talagang safe na safe yan guys, no? Sa mga taga-dagat-dagatan, no? Kung shoutout po sa inyo kung familiar kayo sa lugar nito, mga batang Kangkalo, no? Although nahati itong lugar na to sa Nabotas, Caloocan and Malabon. Dito kasi tayo pinanganak guys, no? So talagang ito ang lugar natin. For me lang naman, kung mamimili kayo ng kotse, i-exhaust nyo lahat ng option nyo, no? Tsaka yung priority nyo. Like, wow, ganda ng auto ni kuya, no? 5.0 na ano na guys, so, na Mustang. Like I said, prioritization nyo kung gusto nyo ba ng ano, SUV ba or 7-seater lang na malaki makina, no? Kumbaga marami kayong pagpipilian ngayon guys, no? Lalo yung mga Chinese cars guys, ang gaganda, no? Wala kayong masabi, no? Talagang ayos, no? Maganda yung mga sasakyan. Actually ako guys, natatempt nga ako, no? Na-announce ko na sa inyo, no? Natatempt ako na magpalit ng sasakyan, no? Although ano na, parang gusto ko nga mag BYD actually. Pero wala pa namang final thoughts, no? And decision guys. Pero talagang kung i-compare natin to sa Innova guys, no? Depende yan sa gusto nyo. Pero when it comes to comfort, taas, tindig, forma, dito ka na guys, no? Kasi usually kung hindi naman nagmamatter sa inyo yung monthly, okay to guys, no? Kumbaga parang magko-compare mo talaga na mas okay siya. And depende nga sa priority nyo guys, no? Kung ano yung gusto nyo, no? Kumbaga doon lang naman tayo nagbe-base usually. And nandito tayo ngayon sa parting Hito, no? Kung nakakarating kayo dito guys. So medyo wala lang parking dito guys, no? May pinsan kasi tayo dito. Anyway, kung kayo ay mahilig, no, sa sasakyan guys, please subscribe, no? Para at least meron naman tayong kahit pa paano maganda-ganda yung ating this year, no? Ma-reach natin yung 500, no guys? So yun lang naman. And hopefully meron tayong mag-gain, no, ng mga subscriber this year, no? Ma-reach natin yung 500. Step by step lang naman guys. Meron tayong ano dyan. And kung familiar kayo rito, no, si Kapitana Angelica De Leon guys, no, dito yun. Artista yun guys, kung nakakarating kayo dito. Anyway, maganda tong lugar na to guys. Kung medyo familiar kayo, pwede kayo mag-comment guys. Anyway, dito kasi mga pinsan natin, tsaka hindi tayo nalalayo sa lugar na to guys. Hindi siya alien hindi tayo alienated sa lugar na to. Lugar natin to guys. Ayan guys, no? So paano ba yung choices mo, no, sa ngayon? Paano mo i-exhaust yung choices mo? Ang sa akin lang, no, kung ang priority mo is 7-seater at least, no, and malakas yung makina, no, and
Yung wala ka bang iba kasi guys yung dinadala mo yung sasakyan tapos wala kang kabakabay, parang yung iba kasi magko-comment dito, no? Natama ng sasakyan, okay yan. But then guys, yung Toyota, alam naman natin na galing din kasi akong Toyota, no? At meron tayong Toyota na sasakyan. Pag sinabing Toyota, kakambal na yan ng ng salitang okay yan. Kumbaga tatagal talaga sa'yo, no? Yan ang mga kaakibat yan guys, So kung yun ang nandun ka sa line na yun and yung budget mo is fit, no, doon is mag-Innova ka na empty guys, no? Ang ganda ng Montero na to, shout out GLS na nakalip siya guys, no? Poging pogi. But then guys, kung kamukha nyo ako, no, na naghanap na ako ng big car, no, tapos kahit papaano kumbaga future proof na, no, parang kung matapos ko to, maawaan Diyos to kung matatapos, no, siguro naman talaga, wala naman certain unless binili mo na ng cash. Yung ang binili ng cash pwede pa rin hindi pa rin mapasayo kung ibebenta mo, no, maraming circumstances unless na marami kang pera, no, contractor ka, no. Ayan naman tayo sa contractor guys, no. Ang sa akin lang is yun nga, if kagaya ko kayo, no, young professional, no, with starting family, no, ang dyan is, ang pag-uusapan dyan is kung ano yung priority nyo. Kung kamukha ako, talaga nag-jump na talaga ako sa big car, medyo sinagad ko na, no, from small car, no. Yan, Toyota, no, na third gen. Yun ang naging ko guys, no, kumbaga naging pamantayan ko, or yun yung naging at that time na naghahanap ako ng sasakyan. Yun yung number one na inisip ko, no, na magkano na ako, malaking sasakyan. Although syempre nagtingin din tayo ng Innova, no. Ang napagpilian naman natin is etong Montero Sport at the end of the day. Yung Innova kasi guys, kung sasabihin lang natin na about sa makina lang, no, medyo no bearing yung argument guys, no. Sasabihin lang natin maganda yung Innova compared to Montero Sport. Dahil lang sa makina guys, sana makina na lang binili mo, di ba? So yun lang ang ko dyan, no, take ko dyan. So dapat may konting dahilan, no, like yung medyo mabigat-bigat na dahilan, like kasi yung budget ko nandun, number one yun, and 7-seater lang naman yung hinahanap ko. Second, and reliable, na talagang alam kong hindi ako mapapahiya, no, kasi nga bago, no, alam kong hindi to kaya akong dalhin nito, no, from point A to point B kahit saan sa Luzon, no, Visayas or Mindanao man, no. So maraming ganong mga choices guys, no, na nagmamatter during yung namimili ka ng pagsasasakyan guys, no? So ang sa akin lang, kung ang makina lang yung titingnan mo, kasi malakas, malaki yung makina, ganyan, medyo no bearing siya, no. Dapat medyo mas malalim doon, like yung nagbabudget ka, di ba? Marami tayo sa totoo. Syempre kung nagbabudget ka guys, medyo hindi masyadong yung pamimili mo na sasakyan, hindi ka basta-basta warda-warda lang. Pag sinabing warda-warda lang, yung bahala na system, di ba? Ngayon, kung talagang ganon na hindi talaga kaya, no, na bilhin mo si Montero Sport, tapos nandun ka sa nasa lineup ka na kunin mo si no, yung J, no, yung manual na Innova. Kasi yun lang naman ang medyo mo, no, masasabi nating magandang choice, no. Pero when it comes nga guys, kung ang sasabihin lang natin is mas malakas talaga si no question dyan, 2.8 kasi yan against 2.4, no. Medyo malaki-laking, ilang cc ang talon yan guys, no? So agree ako dyan, talagang mas malakas yung Innova. Although mga kamonti, no, alam kong may ibang magre-react dyan, lalo yung mga nanonood kay Bionic Man, no. Ibang usapan na kasi pag nakatono na yung Montero mo. May kakilala akong ganyan, shoutout sa'yo Gab, no, kung nanonood ka ng video na to dyan sa may Santa Maria, Bulacan. Guys, ang niya ni Gab is
ano no, yung kanyang GLS no, kumbaga parang hindi lang nakatono guys no, talagang parang pang racing na yung ano niya yung kanyang yung kanyang Montero Sport Sabi mo guys, sa 220 niya no, 220 pag tumatakbo nga ng 170 or ganyan, para ng papel yung manibela mo pag ito dala mo guys, para ng ano, sobrang gaan na ganon. 225 parang ganun-ganun ka na lang, di ba? So yun lang naman no, sa mga nag-subscribe po sa atin no, na kamonti natin, mga Monty na MT na modelo no, shoutout po sa inyo. Salamat po sa pag-subscribe. Yung mga nanonood naman po, kung gusto nyo lang ng insights no, pwede naman po to pampalipas ng oras no, subscribe po kayo. Yung mga kababayan nating OFW na namimili ng pagsasasakyan no, kung ano ba yung pizza kanila, salamat po no, subscribe lang po kayo and comment lang po kayo no, para magawan natin ng video yung mga nire-request nyo. Medyo high demand lang tong ano no, balikan lang natin yung about sa Innova kasi medyo high demand siya no, sa mga comment section, kaya gumawa tayo ng part 2. Ang pagsasasakyan kasi nowadays, kasi medyo mahirap kasi ngayon no, lalo yung mga war no, sa iba't ibang panig ng mundo no. May mga rumors of war dahil nga sa US or Russia, mga ganyan guys, tumataas yung diesel. Kaya nagmamatter ngayon din yung mga Chinese car no. Kaya lang naman tayo nagko-compare sa Innova kasi we Filipino love our diesel talaga no. Love natin diesel natin guys. Maraming magko-comment dyan no, na talagang totoo yun no, na diesel lovers tayo, although alam nating mataas naman na lahat ngayon no. So sa mga familiar sa lugar na to no, nasa Libis tayo no, Caloocan South no, lugar kasi natin to guys no, dito tayo pinanganak no? Kaya dito ang kuyaron natin, medyo ma-traffic. So additional input ko lang to kasi may paahon dito guys. So alam naman natin no, na pag paahon medyo mahirap mag-drive pag manual no. Input lang tayo ng kaunti pag paahon tayo no? Paano ginagawa natin? One of these days guys no, pawan Diyos pag meron tayong vacant araw, kasi toxic ngayon guys no, sa hospital. Pagkatapos ng mag-search yung lepto dengue naman ng maraming case ngayon guys, kaya toxic ang mga ano ngayon no, health worker ngayon sa hospital no? Sa mga matagal na nakasubaybay no, health worker tayo, isa tayong nurse po sa public hospital dito sa Kamaynilaan. But then di lang naman yun no, di lang naman yun yung naging work natin. Marami din tayo guys, safety din tayo, trabaho din tayo sa BPO. So iba-iba ang experience natin guys no? So gawa lang natin ibang topic when it comes to sa profession. But then balikan ko lang no, yung mga namimili ngayon na i-compare mo si Toyota Innova, kung racing lang yung ano nyo guys, medyo no bearing yan for me. Kasi nga alam ko talaga personally no, na talagang matulin guys. Tulin talaga yung ano, yung Innova. Yun lang, hindi pa ako yung nagdadrive before sa company namin sa Magsaysay. Iba yung hatak kasi nga lalo yung mga automatic 2.8 magaan yung katawan, talagang lilipad talaga no. Yun lang naman ang usual na nagiging kumbaga kung namimili ka ng sasakyan, yun lang naman usually. Pero guys, tinan nyo naman yung ratio na bumibili ng Innova sa Pilipinas kumparo dito sa ano, sa Montero Sport no. Mas marami pa rin ang benta ng Innova guys, di ba? Sa ano, although ginagawa na rin yung Fortuner tsaka ito sa Baguio na taxi, pero still yung Innova mataas pa rin ang benta, panghanap buhay man or ano no, like this no, pang personal na gamit no. So ang kagandahan kasi sa Innova, talagang yung pyesa niyan, no doubt no, mala NMAX yan, kalat yan no. Although meron din naman talagang
pyesa tong Mitsubishi, puta kang marami yan. Pero mas marami talaga yan sa Innova guys, no? Kasi nga syempre matagal na yan. Tapos Toyota yan eh, di ba? And matagal masira. Although marami rin naman akong kilala na may mga nag wear and tear na, or talagang nagkasira din agad yung sasakyan nila, like yung nakwento ko, no? Sira yung kanyang alternator, no, na Innova. Nakwento ko sa dati kong mga videos, no, na yung kakilala kong yun, nagpaayos siya. So ang ginawa niya sa Innova niya na 2020 model na E is bumili siya sa online ng bagong alternator, then pinakabit niya sa Petron, mekaniko ng Petron. So naka-menos siya, bago din naman yung naikabit niya, no, na pyesa. So yun ang mga usual na diskarte when it comes sa sa sasakyan na yan, no. Kung medyo ang budget mo medyo limited ka, and nandun ka nga sa namimili ka, no, ng kotse between Montero Sport na MT ba o ano ba, ito ba, no, o mag-i-Innova ka, no, na J, no, na manual. Kung kaya naman, medyo malaki lang ang talon kasi guys, siguro nasa 20 to 20, depende sa down mo kasi kay Toyota eh. Yun lang yung isa sa no, ni Toyota guys, no, medyo dahil nga alam niyang yung market niya is hindi mo mapapabagsak agad, no. Ito guys, tingnan mo to, sa likod may Innova, sa harap ko may Innova. Doon pa lang makikita mo guys na na marami talagang Innova sa kalsada. Ito, may Innova naman to na medyo latter part, mga 2015 pababa. Doon pa lang malalaman mo na bakit siya binibili ng mga Pilipino, no? Kasi syempre guys, kumbaga magataas yung quality, di ba? Although marami naman din ko kontra, no? Lahat naman ng brand basta bago. But then guys, that's the reality. Ganon ang mga Pilipino, no? Hindi tayo mga Pilipino mahirap patawanin eh. At na magaling ka magpatawa, hirap patawanin ng Pilipino. Same yan sa pagbebenta. Kung sasabihin mo na ito maganda to, mahirap ang Pilipino. Kaya nga hindi tayo masyadong yung ating mga EV cars, no, hindi pa sobrang parang normal na lang sa atin kasi yung mga Pilipino ang gusto JDM eh. So yun lang naman guys, no. Kung pagpipilian nyo talaga yan, like this one, no, may iba tayo guys ha. So paahon, paano gagawin mo, no? Naka-manual ka na Montero, so medyo masikip like this one, no, may motor. Palo mo lang yung primera mo guys, then bitaw ka lang, no, di ba meron ka ng bite point. Pag naka bite point ka na, ayaw mo lang yung mo guys, no, kasi pag naka primera ka, like pinasok ulit, hindi yan guys, no, hindi ka mamamatayan. Diba, kita mo traffic sa taas, kahit ang taas ng RPM mo nasa 1,000 yan guys, no. Siyempre maganda lang magmadali, naka primera ka eh. Kumbaga parang ahon at ahon naman yan. Ngayon kung medyo matraffic, kamukha nyan, huwag kang kakabahan, diba? Ahon-ahon, diba guys? Laro-laruin mo lang yung yung clutch mo, no? Hindi ka magbababad sa clutch, pero laro-laruin mo siya. Hindi ka mamamatayan yan guys, no? Una sa lahat, huwag kang kabahan kasi manual, ikaw ang may control niyan. Ganun sa Baguio guys ha. Sample lang tong sa Libis, no? Medyo tarik talaga yung ahonan dito. Shoutout sa mga taga rito, no? Nakita tong old na munisipyo. No, so yun lang naman, no? Hindi tayo expert sa driving guys, but then experience natin is since high school, no? Bata pa tayo, owner guys, no? L300 yung dito yung no? Shoutout yung may bilang gumana to guys. Pero di ba yung gumana to? So yun lang naman, no? Wala tayong sa mga fanboy ng Toyota, no. Ang sa atin lang naman is compare lang tayo, friendly comparo lang na yung mga kababayan natin, no, na namimili, no, ng pagsasasakyan ngayon, kung ba sila, SUV ba sila, AUV sila, at least kahit paano nakapagbigay tayo ng insights guys. Yun lang naman, no. Maganda kasi na
kahit pa paano in both ways makikita mo, no, kung ano yung pinagpipilian mo, guys. Yun lang naman ang ang take ko, kasi nga mahirap ang pera ngayon, di ba? So kung pipiliin mo talaga yung, although andun ka na sa line ng budget mo, but hindi lang dahil doon. Kumbaga, gusto mo yung sasakyan, di ba? Gusto mo yung sasakyan, tapos hindi ka napilitan lang dahil yun lang yung budget mo, di ba? Yun ang mga dapat nagmamatter, no, when it comes sa pamimili ng sasakyan nowadays, guys. Baga kung pipili ka na lang ng sasakyan is dapat talaga yung gusto mo, kasi syempre babayaran mo yun, lalo kung wala ka naman pang cash, di ba? Babayaran mo siya so hindi na naman joke magbayad ng mga ilang panahon, guys, di ba? Like 64 months, diba? Mga ganyan, 5 years, ganyan. Iba naman 4 years. Hindi yan joke, guys, no? So merong mga pagkakataon talaga na kailangan mong mamili talaga. Nagkataon na ito na yung napili namin. Hindi naman kami nagsisisi, no? Kailangan mo lang talagang fulfill, no, yung obligation mo. But then maganda talaga to, guys, no? Kung gagawa tayo ng another video kung satisfied ba ako sa Montero Sport, no, masasabi ko, guys, no, in scale of 1 to 10 nandun pa rin tayo sa 10. Every time na dinadrive ko to, no, nakakapagbigay ng kasiyahan, no, ngiti sa mukha mo, yung arangkada niya, yung tunog ng makina, yung interior, yung feel ng suspension, lahat kasi yan, guys, nag-ano yan kumbaga hindi lang basta-basta na na napilitan ka ba or ano man. Kumbaga nandun ka pa rin sa talaga gusto mo yung yung kinuha mong unit, di ba? Yun lang naman ang take ko, guys, no? Lalo sa mga nagtatanong kung ano bang status, kung yan ang actually, nasabi ko na ba to luxury or wala, hindi to luxury, guys, no? Shout out mga sir na contractor, no? Yung not so legit na contractor, kasi maraming pera yan kumbaga ito, hindi to luxury, guys, na parang lang, kumbaga ganito lang yan sa pang kanto, kaya mga ka-high school mo kukwentuhan kayo, may konting angas, ano ba kotse mo, pre? Ganun. Montero, o di ba may konting kahit pa paano, di ba, may konting angas, di ba? Kahit hindi naman siya luxury. Yun. Isa yun sa binibili mo, guys, no? Yun yung isa sa binabayaran mo, no? And minsan kasi ang Pilipino visual, no? Pag naka-Montero ka, tingin sa'yo, ganun. May ganun talaga, guys, Hindi lang sa Montero, no? Lalo naka-Fortuner ka. Naka-Fortuner to, ganyan. Pero subukan mo, bigla ka naka-Wigo ka, 'di ba? Buli-bulihin ka niyan, 'di ba? So, huwag natin gagawin yung, guys, huwag ka mabubuli ng small car, kasi galing ako sa small car, guys, no? I know the feels, no, ng nabubuli sa Lazada. Sa mga naka-Wigi naman natin diyan, no? Shoutout po sa inyo kung nanonood kayo, no, naka-Wigo kayo. Better, no? Ako sa experience ko in Wigo, ilang beses ako nabully, no? Nabully ako ng particularly, guys, walang magagalit, sa akin lang naman to. Innova ang nambubuli, lalo pag nasa speed lane ka, na medyo nakaligtaan mo na umalis sa speed lane, nasarapan ka, no, 100 takbo mo, pili mo, bilis-bilis mo na. Yung Innova 100, pa lang yan, guys, bumibelo pa lang yan. Wala pa yan, no? Nag 180 yan, ganun. Kaya talagang mabubuli ka, no? Businahan ka, ganun na bagay, no? So ang tip ko, no, sa mga naka Wigo, better maging defensive driving lang kayo, then stay kayo sa lane, no? Kung gusto niyo lang tumakbo, matipid ang takbo niyo, nasa gitna lang kayo, di ba? Tapos ako, guys, personally ganyan ang atake ko sa pagdadrive. Kaya kung medyo kayo defensive driver kayo, kahit anong dala mong sasakyan, in my experience, kasi syempre iba-iba. Ganito na lang yan, like
isipin mo na lang kung may nambubuli sa'yo or hindi ka naman talaga binubuli. Baka kasi may iba-ibang pinagdadaanan ng tao, guys, no? Di mo alam, nagmamadali yun dahil may mga anak na asawa. Yung isa natatae, yung isa ing-i. Hindi mo masabi, guys, no? Hindi mo naman sila kilala personally. So walang grudge, walang ano. So it's like comparing murder to homicide, guys, no? No, napunta na tayo dun. Parang gano'n, no? Hindi ka nila personally kilala, kaya wala silang galit sa'yo personally, no? Nagkataon lang siguro na mabagal yung kotse or nababagalan sila, no? Mga ganun, guys, ganun factor. Ayun, balik tayo, no? Kung i-rate natin yung Innova, sakto Innova na naman, guys, harap ko silver. No? Talagang kung nagmamatter sa'yo na yung budget mo, number one, nandoon, then pero guys, disclaimer lang, hindi nagkakala yung monthly neto sa monthly ng ng Innova. Depende kasi yan kung magkano yung dinown mo, guys. Kahit sabihin mong 1.2 yan, 1.3, depende yan kung magkano dinown mo. Malaki pa rin ang monthly niyan. Minsan nasa 25 yan, 27. Konting-konti na lang, no? Parang dadagdagan na lang ng mga 5K or 6K, 7K. SUV ka na, no? Like this one, no? So minsan mapaiisip ka rin din. Pero kung yung 7K na yon, pagpalagay natin 7K to 8K na ratio, malaki ang matter niyan. Kasi minsan diesel mo na yan, pang car wash mo na yan. Nagmamatter yun, guys, no? Na kung nagbabudget kayo, no? Mamatter yun ng malaki, no? Halimbawa, wag natin kunin yan. Sayang yung mag-avansa muna tayo or Innova, guys, no? So nakadepende yan sa magiging nyo, no? Kasi nga nagbabudget ka nga din, di ba? So yun. Unless hindi ka nagbabudget, guys, no? Anak ka ng kontratista. So again, balik na naman tayo, guys. Kidding aside, no? Hot kasi ngayon yan, 2025, no? Itong last quarter, itong mga flood control na mga kontratista, no? So ang take na lang natin dyan, guys, when it comes talaga itong second part ng pag review natin ng Innova, no, versus Montero Sport na MT, no, pinag-compare na lang natin yung parehas manual, guys, no? Sa bout na ito, may dalawang classification, no? Sa prayo mo, no, nagpa-prayo tayo, prioritization, no? Kung ang priority mo is talagang makina, di ba? Quality, go for Innova, guys, no? On the top ng lahat ng choice natin, guys, yung budget, number 1 yan, no? So go for Innova, no, na MT. Lalo kung gagamitin mo din pang business, like i-grab mo siya, no? Yan talagang paano hindi ka mamroblema dyan. Personally use, tapos medyo gusto mo talaga na kahit paano mataas yung sasakyan, tapos may konting angas ng konti, no, welcome sa pwede naman, guys, talaga na mag-Montero ka na agad, like yung Discarte ko, no, diniretso ko na agad, no, hanggat bata ka pa, malakas ka pa, no, hintayin mo pa ba yung mga pagkakataon, kung kaya naman ng nyo, no, salary nyo, and then go for it, guys, no, para at least na da-drive mo yung gusto mo, guys. Yun lang naman, kasi kung i-drive mo hindi mo gusto, di ba, guys, yung napilitan ka lang, parang hindi siya worth it actually, kasi nga parang napilitan ka lang, di ba, hindi mo siya gusto talaga. Kung gusto mo talaga yung sasakyan, guys, kahit ano pang mo, di ba, parang wala namang makakapigil sa'yo, pag gusto mo yung sasakyan. So marami kasing maraming choices ngayon, guys, no, lalo kung medyo mahilig ka nga sa malalaking sasakyan, no. Shoutout sa mga Diskaya, mahilig sa malalaking sasakyan yung mga Diskaya, guys, no, narinig ko lang. Kidding aside, maganda tong Innova, maganda tong Montero Sport. Kung yun nandun ka sa line na yun na gusto mo ng malaking sasakyan, mataas yung gulong, no, malaki na agad yung gulong, makina, di ba, although 2.4 siya,
punchy pa rin siya kasi turbo, no? And may konting angas nga. Hindi siya luxury guys, but then may konting angas yung sasakyan mo. Then go for this one guys. Yan ang may advice ko, no, kung nandun kayo, no, sa namimili kayo. Kasi ito guys, it's hindi tayo nagre-review lang ng hiniram natin na sasakyan na ito, talaga atin to guys, no. So kumbaga yung tinotalk natin dito guys from within guys, no. So talagang pinagpilian natin to, no? And hopefully kung nandito pa kayo sa part na to, thank you po sa panonood kay Drive RX, no. San man po kayo, no, ingat po kayo, no, kung nagda-drive din po kayo, focus po, no, mag-pray po tayo before tayo aalis, no. Wala naman kasing nakakalam, no, kung ano mangyayari kahit yung mamaya, hindi natin alam, no? So better na mag-pray tayo guys. And hopefully makapaggawa tayo ng sunod-sunod ulit natin yung paggawa ng video guys. Yung mga nagre-request ng POV with pedal, soon guys, no. Inaano ko lang, pinaplansya ko lang paano yung discarding natin guys, no. But then soon yun ang gagawin natin. So inano ko lang yung mga demand, kaya gumawa tayo ng part 2 ng Innova versus Montero Sport, no. In Montero MT category naman tayo guys. So on this bout, no, medyo mas namang talaga si Montero Sport kasi syempre i-compare natin siya sa manual, 'di ba? Parehas manual. Eh ano ba naman yung 'di ba, yung ang mga features nito, syempre mataas siya, tapos yung level ng mo kumbaga is iba, no, compare sa yung mga modelo. But then guys, hindi natin alam yung future, no, kung may babaguhin pa ba sa no, may babaguhin pa sa Innova, no. Malay mo guys, next time niya may 360 na yan. But then yung price niya hindi yan mag-i-stay sa dati. Tumataas yan guys. Ang style kasi ng kay Toyota, konting upgrade, taas siya. Tumataas ang presyo niya. So yan ang mga dyan, no, yan ang mga nagiging kumbaga yan ang isa sa kung bakit, no, kung bakit ka parang namimili ka ng sasakyan, medyo naiiba-iba yung perspective mo. Thank you guys, no, sa panonood, and hopefully magkita-kita po ulit tayo sa next vlog, no. And again, this is your Drive RX, no, nagbibigay ng commentary when it comes sa pagsasasakyan, most especially itong MT na Montero Sport, no, and comparo sa ibang sasakyan, no, na gusto rin naman talaga natin guys. And that's it, and hopefully to see you soon, and God bless.